Magandang gabi mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa mga kababayan natin na sa inyo ngayon dyan ay maaaring umaga, tanghali at hapon. Pero sa mga lahat ng nanonood sa atin ngayon, sa laging nag-aabang na talakayan natin ngayon, kung kayo man ay nanonood rin ngayon ng replay, mga kabunyog, mga kababayan, lahat po ng ating mga viewers, magandang gabi at magandang araw. So ito, pinapanood ko itong si Roque, dito sa kanyang programa sa SMNI. Binabatikos ni Roque yung ginagawa ng kamera. Lalo na ngayon, itong nangyaring pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises na pinamumunuan ni Congressman J.J. Suarez. Nagsagawa ng pagdinig ang Kamara o ang House of Representatives, lalo na dahil nga dito sa mga sinabi ng isang host ng SMNI program, yung Laban Kasama sa Bayan, Kasama ng Bayan, sabi ni Jeffrey Celes na tinatawag ang sarili niyang ka-Eric, 1.8 billion pesos daw ang ginastos ni Speaker Martin Romualdez sa loob lamang ng isang taon sa kanyang mga pagbiyahe. Kaya lang, pinatawag siya sa kamera, pagdating sa kamera, nag-sorry. Nag-apologize. Ang yabang ni Eric Celes, kung makapag-red tag, kung makapagsalita, akala mo, hindi magtitiklop ng tuhod. Pagdating sa kamera, magtitiklop din pala ng tuhod. Siyempre, takot silang matanggalan ng prangkesa. Takot na tanggalan ng prangkesa. Kapag pumalag pa sila sa kamera, kay Martin Romualdez at sa mga kongresista, wala na sila. Wala na sila sa pini-pressure na sila ng YouTube. Pini-pressure na sila ng TikTok. Wala na rin sila halos sa nahihirapan na rin sila sa Meta o sa Facebook. Tapos ngayon pati sa TV ang pinagmamalaki niya nila Kibuloy, ng mga tao ng SMNI, kasi kapag natanggalan sila ng platform sa social media, halimbawa sa Meta, sa TikTok, sa Facebook, o Meta o Facebook, sa YouTube, ang pinagmamalaki nila, may TV network pa naman sila. Yung SMNI TV network, yung prangkesa nila. Saka may radio station sila, yung DZAR. Ang problema, kapag patuloy nilang lumaban sila sa kamera, tatanggalan sila ng legislative franchise. Pag tinanggalan ng legislative franchise, hindi lang SMNI yan. Kasama dyan yung radio station na DZAR. At pati yung kinuha nilang frequency ng ABS-CBN, mawawala lahat yan. Mas malaking problema. Kaya nga ang nangyayari, dinidistansya. Ang depensa ng mga abogado ng SMNI, hindi daw nila saklaw si Jeffrey Celes, itong Eric Celes na to. Hindi raw naman nila makontrol ang sasabihin nito. Sus, maniwala naman sa inyo. Lahat ng pinagsasabi nyo sa SMNI, iba-iba man ang nagpo-programa, magsi Roque, magsi Panelo, magsi Kibuloy, pati ang Eric Celes, pati si Loren Badoy, iisa lang yan ang narratives. Di ba? Tinitira nila si Romualdez, tinitira nila ang kamera. Ang problema, nagpi-fake news sila at nag-disinformation yun. Ngayon, ang sabi ni Roque, yung ginawa daw na yun ng kamera, ginagamit daw ng kamera yung kanilang kapangyarihan ng mga kongresista para sa pansariling interes. Hindi naman daw interes ng bayan ang ginawa daw yun ng mga kongresista kasi gusto nilang proteksyonan si Romualdez. Kaya pansariling interest lang daw yun. Hindi naman daw yun interest ng bayan. Ang mga binibigay mong halimbawa, kasi mga kabunyog, ang pinupunto ni Roque, ang mga nangyayari daw dyan sa kamera, ginagamit lang daw yan, yung mga, ang tinutukoy niya, halimbawa, yung investigasyon nga ng kamera tungkol dun sa SMNI. Ginamit lang daw yun ni Romualdez para gipitin ang SMNI, para hindi sila batikusin. Kumbaga tinatakot sila Eric Celes saka ang SMNI para wag batikusin
ang Kamara. So pansariling interest lang daw ng Kamara yan. Ginagawa daw talaga yan ng Kamara. Sa Kamara daw, yung mga makapangyarihan dyan, ginagamit ang Kamara sa pansariling interes. Tapos nag-isa-isa siya ng halimbawa. Halimbawa daw, si Pantaleon Alvarez, nung speaker pa, sino ba ang kalaban ni Pantaleon Alvarez? Personal na nga daw ang away nila. Si dating congressman Floyrindo, mga kabunyog. Si Floyrindo, negosyante yan, may sarili ng malakihang plantasyon doon sa Davao, yung Tadeco, Tagum Development Corporation. Ay itong Tadeco na ito, umuupa doon sa napakalawak na lupa ng Bucor, doon sa Davao. Ngayon, ang ginawa daw ni Pantaleon Alvarez, dahil siya ang speaker, ginipit si Floyrindo. Ang ginawa ni Alvarez, pinaimbestigahan yung paggamit ng Tadeco, yung negosyo ni Floyrindo. Inaarkilan nito yung napakalawak na lupa ng Bureau of Corrections doon, bahagi ng penal colony sa Davao, para kung pwede, itigil na, alisin na yung lease contract ng Bureau of Corrections doon sa kumpanya o korporasyon ni Floyrindo. At ito'y ginawa ni Pantaleon Alvarez, pinaimbestigahan sa Kongreso, ginamit daw ang Kamara para sa pansariling interes dahil kaaway nga ni Alvarez si Floyrindo. Totoo ba ito? Totoo ito totoo yan mga kabunyog. Totoo naman yung sinabi ni Roque. Pangalawang hinalimbawa din ni Roque. Nung panahon daw ni Alvarez, ang majority floor leader ay si Pariñas. Ang mga Pariñas kalaban sa politika ng mga Marcos sa Ilocos Norte. Si Pariñas, Congressman Pariñas, majority floor leader, kanang kamay noon ni Alvarez. Ay dahil malakas nga sila, dahil majority floor leader, ang Marcos noon, hindi pa naman presidente si Marcos Jr. noon, namamayag pagpa sa Kamara ang persa ni Pantaleon Alvarez at saka ni Pariñas. Pinaimbestigahan din ni Pariñas yung paggastos ng provincial government ng Ilocos Norte, kung saan ang governor noon ay si Amy Marcos. Totoo din yon. Ginamit din talaga ni Pariñas yung opisina niya. Mga kabunyog. Pero ang hindi sinasabi ni Roque, bakit niya ginagamit na halimbawa lang yung kay Alvarez laban kay Floyrindo, yung paggamit ni Pariñas laban kay Marcos, kay Amy Marcos, pero hindi niya binabanggit yung mga ginawa nila ni Digong. Ginamit din naman ni Digong, ni Duterte, ang Kamara sa pansariling interes. Roque, nakalimutan mo ba? Pinakapangunahin na dyan, yung ginawa kay Laila de Lima. Anong investigasyon ang ginawa nyo noon? Nandun ka pa, Roque. Hiniya ninyo ginamit ninyo yung mga inmates, yung mga preso na ginamit ni Aguirre. I-present ninyo sa Kamara para durugin, sirain ang pagkatao ni Laila de Lima. So, anong ginawa ni Duterte? Kayo, kasangkapan noon ni Duterte, ginamit din ng Kamara. Ang mga binigay mo lang na halimbawa, ibang tao Pero yung ginawa ninyo nila Duterte, ginamit nyo din ng Kamara. Weather lang yan, Roque. Binabatikos mo yung ginagawa ngayon ni Martin Romualdez. Ganyan din ang ginawa rin ninyo noon, di ba? Ay, sus Roque. Ikaw, lawyer ka. Ano bang sinasabi sa atin ng mga abogado? Madalas sinasabi sa atin ng Korte Suprema, he who must come in court must come in clean hands. Binabatikos mo nyo yung ginagawa ni Martin Romualdez, kayo rin naman, yun din ang ginagawa nyo. Kaya lang, ang binabanggit mo na mga halimbawa, hindi si Duterte. Ang binabanggit mong halimbawa, si Alvarez, si Pariñas, ay huwag ka nang lumayo. Banggitin mo yung mga ginawa ng amo mong si Duterte laban kay Laila. Ginamit din ninyong Kamara nun para i-demolish ang pagkatao ni Laila Ikaw pa nga ang kasangkapan doon. Di ba? Kaya yung sinasabi niyong ginagamit ang Kamara sa pansariling interes, bakit kayo? Bakit kayo nila Duterte, hindi nyo ba ginamit? Huwag ka nga, Roque. Ang mga hinahalimbawa mo si Pantaleon Alvarez, ang hinahalimbawa mo si Pariñas, totoo yun. Pero ba't hindi mo banggitin yung kayo? Yung ginamit nyo yung Kamara para
ipasarado ang prangkesa ng ABS-CBN. Oh, di ba? Oh, kaninong interest ba 'yon? Sa bayan? Hindi, pansariling interest niyo 'yun. Oh. Di ba? Ay, Duterte. Kayo, mga Duterte, mga Cario Roque, Panelo, kung makapagsalita kayo, para namang hindi nyo ginawa yan nung panahon nyo. Sa totoo lang, weather lang yan. A dose of their own medicine. A dose of their own medicine. Tama ka, Kabunyog Ricardo Peruccio. Di ba? Nang dinudurog nyo si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, di ba i-impeach nyo sana sa Kamara? O, gagamitin sana ninyo ang Kamara noon. Kaya lang, alam nyo hindi lulusot sa Senado, kaya inalis nyo na lang yung impeachment. O, saan na lang kayo? Ko-waranto na lang. Ginamit nyo na naman ang noon, Kongreso noon. Saka sila Caleda. O, tapos yung yung mga ginawa ninyo sa ABS-CBN, kay Laila de Lima, lahat yun. Lahat ng mga ginawa nyo, ginamit nyo ang Kamara. Naging kasangkapan nyo ang Kamara eh. Kaya yung sinasabi mo na ginagamit ang Kamara sa pansariling interes, sino ang numero unong gumamit niya nung kapanahonan ninyo? Di ba kayo rin? Ngayon, ang Romualdez, Marcos sa Romualdez naman ang nakaupo ngayon, ay di sila naman talagang gagamit niyan. Ngayon, nagagalit ka. Binabatikos mo. Bakit? Nung kayong gumagamit niyan, ay, isos na rookie ito. Kahit si Sara, kahit si Arroyo, o ngayon magkakakampi kayo, si Sara, si Arroyo. Bakit? Anong ginawa ba ni Sara sa kani Arroyo kay Pantaleon Alvarez? Di ba ginamit din ni Sara yung kapangyarihan ng Kongreso? Kasi yung ama niya, presidente. Siyempre, anak siya, si Sara. May mga kongresista doon. Susunod sila kay Sara. Kay Arroyo naman may susunod din sa kanyang mga kongresista. Nagsanib pwersa si Gloria, saka si Sara. O sinong tinanggal nila? O si Pantaleon Alvarez. Nang nakaupo na sila Sara, saka si Gloria na ang speaker ng Kamara, wala nang kapangyarihan naman ngayon. Sila Pantaleon Alvarez. Weather lang yan, Rocky. Lahat kayo, mga trapo kayo eh. Ano lang naman yan? Huwag kang magreklamo ng ginagawa sa inyo ngayon ng Kamara kasi ginawa nyo rin yan. Sabi niya, bumalik lang sa kanila yung ginawa nila noon. Oo. Di ba? Nung tinanggalan nyo ng prangkesa ang ABS-CBN, anong sabi mo, Roque? Di ba ang sabi mo, hindi naman ito attack sa press freedom. Dahil ang problema ng ABS-CBN ay marami silang violations. Kaya, kung tinanggalan man sila ng prangkesa, hindi ni-renew ang prangkesa nila, hindi yan dahil atake yan sa press freedom. Ganyan ang sabi mo noon, Roque. Ngayon, anong ginawa sa SMNI? Iniimbestigahan din dahil sa mga pagkakalat ng fake news at disinformation at binantaan na pwedeng tanggalan ng prangkesa. Ngayon, sa ginagawang ito ngayon sa SMNI ng Kamara, sasabihin mo ngayon, attack sa press freedom? Nang ginawa nyo yan sa ABS-CBN. Ay, Roque. Kaya Roque, talaga naman, hindi ka naman mananalong senador. Bakit hindi ka mananalong senador, Roque? Alam mo kung bakit? Kasi yung mga dating kasamahan mo yung mga kasamahan mo, hindi ka nare-respect, sinusuka ka na, traidor ka. Yung mga dating kasamahan mo, binabatikos mo ngayon yung mga dating kasamahan mo. Tapos nung mapasok ka sa Duterte, nung mapasok ka sa unit team, anong ginagawa mo? Binabatikos mo si Martin Romualdez. Dahil lang, pinagtatanggol mo si Sara. Pero nung panahon ng eleksyon, tudupuri ka kay Martin Romualdez at sa Marcos. Nang maupo ang Marcos, naghihintay kang baka ma-appoint ka, hindi mo pa inaatake ang Marcos. Tudupuri ka kay Marcos kasi naghihintay kang i-appoint ka. Ngayon hindi ka in-appoint. Umaasa ka kay Sara ka baka makabalik ka sa gobyerno kay Sara sa 2028. Kasi hindi ka rin mananalong senador. Alam mo naman yan eh. So ang pag-asa mo na lang makabalik sa politika, makabalik sa pwesto, kasi nasarapan ka na ng pwesto, gusto mong makabalik sa panahon ni Sara sa 2028. Kasi ngayon,
pinupuri mo si Romualdez, pinupuri mo si Marcos nung una, hindi ka naman binigay sa pwesto. Bakit hindi ka linagay sa pwesto? Ay kasi alam na oportunista ka. Ibig sabihin, kahit kasamahan mo, hindi ka nire-respeto. Kasi darating ang panahon, pwede ring traidorin mo sila. Yan ang totoong pagkatao mo, Roque. Ha? Di ba? Ha, Roque? Yun eh, nawala ng kahit kunting respeto sa'yo. Ha? Ang respeto sa'yo ng mga kalati mong kasamahan, wala na. Ha? Kasi nabulok ka na talaga ng todo nang mapunta ka kay Digong. Kahit ngayon yung mga kasamahan mo sa unit team, sila Marcos, sila Romualdez, wala ring tiwala sa'yo. Ha? Kasi nung hindi ka na-appoint sa pwesto sa ilalim ni Marcos, anong ginagawa mo ngayon? Binabatikos mo. Pinagtatanggol mo si Sara kasi ang sugal mo, sa ngayon wala ka ng kapag-apag-asa kay Marcos Jr. at kay Romualdez. Sila na ang nagahari ngayon eh. So ang gusto mo ngayon, sa 2028 mananalo si Sara. Pag nanalo si Sara, makakabalik ka sa gobyerno. Yun ang ano mo. Kasi hindi ka mananalo sa eleksyon eh. Hindi ka mananalo sa eleksyon, di ba mga kabunyog? Anong tingin nyo? Tama ba tong mga analysis ko kay Roque? Bakit hindi ka nananalo sa eleksyon? Kasi yung mga dati mong kasamahan, trinatraidor mo. O, wala kang karespe-respeto eh. Ay walang karespe-respeto sa'yo. Tapos yung mga kasamahan mo, ha? Dahil lang hindi ka na-appoint sa administrasyon ni Marcos, binabatikos mo ngayon. Di ba? Ha? O, ngayon, sa katatanggol mo, binabatikos mo sila Romualdez kasi sabi mo ginagamit ang kapangyarihan ng Kamara sa pansariling interes. Bakit kayo? Ha? Bakit kayo nung panahon ni Duterte? Hindi nyo ba ginamit sa inyong pansariling interes? Sos! Wag ka nga, Roque. Anyway, ha? Oh. Ano yan eh? Kaya ang hira, kahit na sumayaw ka na, nakaihi ka, nakasasaya, wala pa rin nangyari. Kasi sobra ang pagka-oportunista mo. Kumbaga, sobra ang wala kang respetong nakukuha. Yung mga datihan mong kasama, mga dati mong kasama na iniwan mo, sobra ang sa'yo, sinusuka ka. Kahit yung mga kasamahan mo na, wala pa rin tiwala sa'yo. Dahil alam nila na hindi ka loyal. Di ba, mga kabunyog? Anyway, sige mga kabunyog. So ito po yung ating naging topic ngayon sa ating gabi-gabing talakayan. Okay, mabuhay po tayo. Patuloy po nating itaguyod ang katotohanan, patuloy nating ipaglaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.